Maligayang pagdating po sa ating channel na Kwento ng Pamilya. Ang aking asawa ay nagbabakasyon sa isang marangyang resort habang ako naman ay nasa libing ng aming anak. Nag-text siya, "Tawagan na lang kita mamaya, importante kasing meeting." Ngunit hindi niya alam ang mga nagawa ko na. Ang araw ng libing ng aking anak na si Gracia ay nabalutan ng kulay abong kalungkutan. Nakalubog ang mga ulap, tila nagluluksa mismo ang kalangitan sa kanyang pagkawala. Nakatayo ako sa tabi ng kanyang puntod. Ang bigat ng aking pighati ay nakadagan sa akin. Halos hindi ako makahinga. Wala na ang aking munting anghel, ang matamis kong si Gracia, at kasama niya, isang bahagi ng aking kaluluwa, ang nalibing din. Nagbulungan ng pakikiramay ang mga kaibigan at pamilya, ngunit halos hindi ko ito marinig dahil sa pagkalunod ko sa kalungkutan. Ngunit may isang bagay akong napansin higit sa lahat. Ang bakanteng espasyo sa tabi ko. Wala si Ramon. Maligayang pagdating po sa ating channel na Kwento ng Pamilya. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa akin. Tulungan niyo akong maabot ang susunod kong malaking tagumpay sa pamamagitan ng pag-subscribe. Ito ay libre, sumusuporta sa channel at tinitiyak na hindi kayo makaligtaan ng anumang kamanghamanghang video. Simulan na natin. Nang ilagay ang huling shovel ng lupa, wala akong naramdaman kundi pamamanhid. Tapos na ang serbisyo, ngunit hindi pa tapos ang bangungot ko. Habang naglalakad ako papunta sa sasakyan, nag-vibrate ang telepono ko sa bulsa ko. Sa isang saglit, inakala kong si Ramon na ito. Sa wakas ay makikipag-ugnayan upang ipaliwanag kung bakit wala siya sa libing ng sarili niyang anak. Sa halip, ito ay isang text message. "Importanteng meeting, tatawagan na lang kita mamaya." Nanginginig ang aking mga kamay habang nakatitig sa screen. Ang kapal ng mukha ng mga salitang iyon ay nagpakulo ng aking dugo. Ngunit hindi lang ang mensahe ang nakita ko. Ito ay ang maliit na detalye sa ibaba nito, ang location tag. Hindi galing sa isang conference room or office building ang text. Galing ito sa isang marangyang beach resort. Lumabo ang aking paningin. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa purong galit. Si Ramon ay hindi nasa isang meeting. Hindi siya nagluluksa. Siya ay nagpapahinga sa paraiso habang ako ay nakatayo sa puntod ng aming anak. Ipinikit ko ang aking mga mata. Mahigpit na hinawakan ang telepono habang bumabalik ang mga alaala. Ang mga linggo bago namatay si Gracia, ang mga pag-aaway, ang malamig na pagitan na pumasok sa aming kasal. Lalo siyang lumayo. Ang kanyang mga dahilan ay nagpatong-patong na parang pader sa pagitan namin, mga business trip, mga pulong hanggang gabi at malalabong pagbanggit ng stress. Masyado akong nakatuon kay Gracia at sa kanyang sakit upang questionin siya. Ngunit ngayon, nagkaisa ang lahat. Ang pagkawala ni Ramon ay hindi lamang pisikal, ito ay emosyonal. Kahit sa huling mga araw ni Gracia, nang kailangan niya siya ng husto, nakakita siya ng mga dahilan upang hindi maging doon. Naalala ko ang mga gabing nagbabantay ako sa tabi niya, hawak ang kanyang marupok na kamay habang lumalaban siya para sa bawat paghinga. Nagdasal ako kay Ramon na umuwi mula sa isa sa kanyang kunwari mga biyahe upang makasama siya, upang makasama kami. Nangako siya, ngunit hindi siya dumating. Iniling ko ang aking ulo, sinusubukang itulak palayo ang mga alaalang iyon, ngunit kumapit sila sa akin na parang anino. Ang aking pighati ay sariwa pa, hilaw, at dumudugo, ngunit may bago ring gumagalaw sa loob ko. Sa ilalim ng sakit ay isang sindihan ng galit, na lalong umiinit sa bawat lumilipas na segundo. Paanong naglakas loob siyang iwanan kami ng ganito? Paanong naglakas loob siyang magsinungaling sa akin, sa aming pamilya, habang ang alaala ng aming anak ay halos hindi pa lumalamig? Nakaupo sa sasakyan, tinitigan ko ulit ang kanyang mensahe. "Tatawagan na lang kita mamaya." Ang kaswal na tono, ang kawalan ng pagmamadali. Parang ang pagkamatay ni Gracia ay isa lamang abala sa kanyang maingat na inayos na buhay. Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa akin, kay Gracia, o sa pamilyang binuo namin. At doon, ang sindihan ng galit ay naging isang bagay na mas madilim. Habang umaalis ang sasakyan sa sementeryo, naghigpit ako ng kamao at pinilit ang sarili kong magpokus. Natuyo na ang aking luha at sa kanilang lugar ay isang malamig na determinasyon.
Kung akala ni Ramon na makakalayo siya rito nang hindi nasasaktan, nagkakamali siya. Kung akala niya ay kaya niya kaming traidurin at mamuhay pa rin ng kanyang perpektong maliit na buhay, nagpapantasya siya. Marami na siyang kinuha sa akin, ngunit hindi ko hahayaang kumuha pa siya ng iba nang walang kahihinatnan. Ang pagmamaneho pa uwi ay tila walang katapusan, ngunit nagbigay ito sa akin ng oras upang mag-isip, upang magplano. Binalikan ko ang bawat sandali ng nakaraang taon sa aking isip, naghahanap ng mga pahiwatig, ng mga butas sa fakad ni Ramon. Ang mga tawag sa gabi, ang biglaang paggastos, ang palaging pagdadahilan. Binuo niya ang web ng kasinungalingan na ito sa loob ng mga buwan, marahil ay mga taon. At ako ay masyadong distracted ng sakit ni Gracia upang makita ito. Ngunit ngayon, dala ng kalinawan na tanging galit lamang ang makapagbibigay, nakita ko ang lahat. Nang makarating ako sa bahay, sinalubong ako ng pagkawalang laman nito na parang suntok sa dibdib. Ang kwarto ni Gracia ay katulad ng kung paano niya ito iniwan, maayos na nakahanay ang kanyang mga laruan, nakatiklop ang paborito niyang kumot sa paanan ng kanyang kama. Hindi ako nakapasok, kaya isinara ko ang pinto at sumandal dito, nagbabantang bumagsak na naman ang luha. Ngunit hindi ako papayag, hindi ngayon. Kailangan kong manatiling nakatuon. Pumunta ako sa kusina at nagsalin ng isang basong tubig. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay habang sumisimsim. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang maghanap, mga social media profile, email accounts, bank statements, anumang makapagpapatunay sa alam ko na sa aking pakiramdam. Hindi nagtagal at nakita ko ang katibayan. Si Ramon ay nagwi-withdraw ng malalaking halaga ng pera mula sa aming pinagsamang account habang nagkukunwari namang nagtitipid upang tugunan ang mga medical bill ni Gracia. May mga resibo para sa mga 5-star hotel, mamahaling hapunan at spa treatment. Lahat ay sinisingil sa isang credit card na hindi ko alam na mayroon siya. At pagkatapos, may mga litrato. Kinurot ang aking puso habang nag-i-scroll ako sa kanyang social media. Nakita ang mga maingat na inayos na larawan niya kasama ang isang mas batang babae. Isabel. Iyon ang kanyang pangalan. Nakatag siya sa halos bawat litrato, ang kanyang mukha ay nagniningning sa kaligayahan habang nagpapahinga sila sa tabi ng pool o nag-iinom ng cocktails sa beach. Sa isang larawan, hinahalikan siya ni Ramon sa pisngi, may malaking ngiti sa kanyang mukha. Kumulo ang sikmura ko, isinara ko ng malakas ang laptop, mabigat ang aking paghinga. Mas malala pa sa akala ko, hindi lang siya nagtaksil, namumuhay siya ng isang ganap na magkahiwalay na buhay. Isang buhay kung saan wala kami ni Gracia. Ang aking pighati ay naging matinding galit. Hindi lamang ako tinraidor ni Ramon, kundi tinraidor din niya si Gracia. Pinili niya ang kanyang sariling makasariling hangarin kaysa sa kanyang pamilya, kaysa sa kanyang anak, kaysa sa lahat ng dapat ay mahalaga. Tinitigan ko ang aking refleksyon sa bintana. Maputla at namumutla ang aking mukha, ngunit matalas ang aking mga mata sa determinasyon. Akala ni Ramon ay nanalo na siya, na nakatakas siya sa mga responsibilidad ng aming buhay nang magkasama. Akala niya ay kaya niya akong iwan upang mag-isa sa pagluluksa habang siya ay nagpapasasa sa araw kasama ang kanyang kabit. Ngunit nagkakamali siya. Minaliit niya ako. Habang nakatayo ako roon, isang plano ang nagsimulang mabuo sa aking isip. Hindi lang ko gusto na magdusa siya. Gusto kong gibain ang buo niyang mundo. Piraso-piraso. Kukunin ko ang lahat ng mahalaga sa kanya, tulad ng pagkuha niya sa lahat mula sa akin. At kapag natapos ako, malalaman niya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Nang gabing iyon, umupo ako sa mesa kasama ang isang notebook at panulat, isinulat ang bawat detalye ng aking plano. Ang mga kasinungalingan ni Ramon, ang kanyang pagtataksil, ang kanyang paglulustay ng pondo. Ilalantad ko ang lahat. Akala niya ay ligtas siya, hindi mahahawakan, ngunit wala siyang ideya sa kung ano ang darating. Umiyak ako para sa aking anak? Oo, ngunit ngayon, paiiyakin ko si Ramon para sa lahat ng kinuha niya sa akin. Tinitigan ko ang notebook sa harap ko, ang plano ay unti-unting nabubuo sa bawat stroke ng aking panulat.
Binuo ni Ramon ang kanyang buhay sa mga kasinungalingan, ngunit ang mga kasinungalingang iyon ang magiging kanyang katapusan. Bawat pagtataksil, bawat makasariling desisyon, bawat sentimong ninakaw mula sa aming pamilya, lahat ng iyon ay panggatong para sa apoy na sisindihan ko. Akala niya ay nakatakas siya ng walang kalmot, ngunit paparating na ang kanyang pagbabayad. Ang unang hakbang ay simple, magtipon ng ebidensya. Hindi ko siya maaaring harapin ng walang patunay, hindi lamang para sa sarili kong kasiyahan, kundi upang matiyak na wala siyang paraan upang makalusot sa mga kahihinatnan. Binuksan ko ulit ang aking laptop, sa pagkakataong ito ay may malinaw na focus. Ang mga record ng pananalapi na nakita ko kanina ay simula pa lamang. Maingat si Ramon na itago ang kanyang mga bakas, ngunit hindi sapat ang kanyang pag-iingat. Nagsimula ako sa aming pinagsamang account. Sa nakalipas na taon, nagkaroon ng maraming withdrawal na may label na gastos sa negosyo. Ang bawat transaksyon ay malaki, madalas na nagiiwan sa akin na nagkakalkal para matustusan ang mga medical bill ni Gracia. Naniwala ako sa kanya nang sabihin niyang ang pera ay nakatali sa mga investment o ginagamit para sa kanyang mga paggamot. Ngayon, alam ko na ang totoo. Pinagsama-sama ang mga withdrawal sa mga resibo na nakita ko sa kanyang mga email, napagtanto ko na ang karamihan ng pera ay ginugol sa mga mararangyang hotel, masasarap na kainan at mamahaling butik. Hindi mahirap hulaan kung sino ang nag-e-enjoy sa mga luho na iyon kasama niya. Ngunit hindi lang ang pera ang ninakaw niya. Kinuha niya ang oras, mahalagang sandali na hindi na namin maibabalik ni Gracia. Habang nag-i-scroll ako sa kanyang mga email, nakakita ako ng mga dahilan na ipinadala niya sa mga kasamahan, kinakansela ang mga meeting upang pahabain ang kanyang mga biyahe. Samantala, ako ay nakaupo sa tabi ni Gracia, hawak ang kanyang kamay at sinasabi sa kanya na magiging ayos ang lahat. Naghigpit ako ng kamao, muling kumulo ang aking galit. Kailangan ko pa ng higit. Madulas si Ramon at alam kong susubukan niyang itanggi ang lahat maliban kung mayroon akong hindi mapag-aalinlangan ng patunay. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya akong magdala ng isang tao na makakatulong sa akin na maghukay ng mas malalim. Isang private investigator. Wala pa akong nagawa na ganito, ngunit ang kawalan ng pag-asa at determinasyon ay nagpalakas sa loob ko. Nakakita ako ng isang lokal na investigador online, isang babae na nagngangalang Elena, na may magagandang review para sa kanyang pagiging diskreto at masusi. Nang tawagan ko siya, pinanatili kong matatag ang aking boses kahit na humahampas ang aking puso sa aking dibdib. Kailangan ko ng tulong upang tuklasin ang mga sekreto ng aking asawa. Ang sabi ko, malinaw at direkta ang aking mga salita. Hindi nagtanong si Elena nang hindi kinakailangang mga tanong. Tiniyak lang niya sa akin na makikita niya ang kailangan ko at nag-ayos ng pagpupulong kinabukasan ng umaga. Nakipagkita ako kay Elena sa isang tahimik na cafe. Siya ay matalas ang mata at propesyonal, na may kalmadong kilos na agad nagpagaan ng aking loob. Habang inilalahad ko ang alam ko na ang kanyang pagtataksil, ang mga discrepancy sa pananalapi, ang kanyang pagkawala sa libing ni Gracia, na natiling neutral ang kanyang ekspresyon, ngunit alam kong naiintindihan niya ang bigat ng sitwasyon. Hahalukayin ko ang kanyang pananalapi, susubaybayan ang kanyang mga galaw, at titingnan ko kung may iba pa siyang itinatago, sabi ni Elena, nagsusulat ng mga tala sa isang maliit na leather notebook. Baka abutin ng ilang araw, ngunit ibibigay ko sa iyo ang kailangan mo. Salamat, ang sabi ko, malambot ngunit matatag ang aking boses. Gusto kong siguraduhin na magbabayad siya para sa lahat ng kanyang ginawa. Sa loob ng sumunod na ilang araw, pinapanatili akong updated ni Elena sa kanyang pag-unlad. Bawat tawag sa telepono ay nagdadala ng bagong revelasyon, bawat isa ay mas nagpapatunay ng kasalanan kaysa sa nauna. Hindi lang ginugugol ni Ramon ang aming pera sa mga bakasyon at regalo para kay Isabel. Nagnanakaw din siya mula sa sarili niyang kumpanya. Ayon sa mga natuklasan ni Elena, naglulusaw siya ng pondo mula sa kanyang mga business account, tinatakpan ang kanyang mga bakas gamit ang mga huwad na invoice at pekeng vendor. Isa itong bahay ng baraha na naghihintay na gumuho at layunin kong ako ang magtutulak nito.
Ngunit hindi lang ang pagtataksil sa pananalapi ang masakit. Natuklasan din ni Elena ang mga email sa pagitan ni Ramon at Isabel na tinatalakay ang kanilang mga plano na lumipat sa ibang bansa ng magkasama. Inihahanda na niya ang yugto upang tuluyan akong iwan, iniiwan ang buhay na binuo namin at nagsisimula ng bago kasama siya. Isang email ang nagpalamig sa aking dugo. Nakasulat dito si Ramon. Kapag naayos na ang lahat, hindi na tayo lilingon pa. Hindi niya ito makikita na paparating. Ako ang tinutukoy niya. Umupo ako sa aking kusina ng gabing iyon, nakatitig sa printout ng email sa aking mga kamay. Ang kapal ng mukha, ang kalupitan, halos hindi ko maunawaan. Hindi lang ako tinraidor ni Ramon, nagplano siyang burahin ako sa kanyang buhay ng tuluyan. Ngunit kung akala niya ay uupo lang ako at hahayaan siyang manalo, nagkakamali siya. Hawak ang mga natuklasan ni Elena. Sinimulan ko ang susunod na yugto ng aking plano. Ang pagbuo ng bitag. Kailangan kong paniwalain si Ramon na siya ang may kontrol, na gumagana pa rin ang kanyang mga kasinungalingan. Hindi ko siya maaaring harapin pa, hindi hanggang sa perpekto ang oras. Kaya nagpadala ako sa kanya ng isang maingat na binalangkas na text. Pinag-iisipan ko tayo. Alam kong naging magkalayo tayo. Ngunit gusto kong makipag-usap. Maaari ba tayong magkita sa bahay bakasyonan sa susunod na katapusan ng linggo? Sa tingin ko, kailangan natin ng oras para muling magkonekta. Nakatitig ako sa screen, naghihintay ng kanyang sagot. Hindi nagtagal. Oo, pupunta ako, ang isinulat niya, kaswal ang kanyang tono, na parang walang nangyari. Hindi ko pinalampas ang kabalintunaan. Akala niya ay minamanipula niya ako, pinananatiling nakatali habang hinahabol niya ang kanyang makasariling hangarin. Ngunit ang totoo, ako na ngayon ang nagpapatakbo. Sa mga araw bago ang aming pagpupulong, nagtrabaho ako ng walang pagod upang matiyak na nasa lugar ang lahat. Tinipon ko ang bawat piraso ng ebidensya na natuklasan ni Elena, mga bank statement, email, litrato, at inayos ang mga ito sa isang folder. Nakipag-ugnayan din ako sa isang abogado, isang tao na makapagpapayo sa akin tungkol sa aking legal na mga opsyon kapag hinarap ko na si Ramon. Ngunit hindi lang legal na kahihinatnan ang iniisip ko. Gusto kong maramdaman ni Ramon ang bigat ng kanyang mga aksyon upang maunawaan ang sakit na idinulot niya. Iyon ang dahilan kung bakit naghanda ako ng isang karagdagang bagay. Isang video montage ni Gracia, ang kanyang tawa, ang kanyang mga ngiti, ang mga sandaling pinagsaluhan namin bilang isang pamilya bago gumuho ang lahat. Gusto kong makita niya kung ano ang kanyang itinapon. Nang gabing bago ang aming pagpupulong, umupo ako ng mag-isa sa sala, nakatitig sa litrato ni Gracia sa mantel. Ang kanyang maliwanag na mga mata at mapaglarong ngiti ay tila nang iinis sa akin, nagpapaalala sa lahat ng nawala sa akin. Ngunit habang nagbabanta ang luha na tumulo muli, inayos ko ang aking likod at huminga ng malalim. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa hustisya, para kay Gracia, para sa akin. Marami siyang kinuha sa amin, ngunit ngayon, ako naman ang kukuha ng isang bagay mula sa kanya. At kapag natapos ako, malalaman niya kung ano talaga ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Ang pagmamaneho patungo sa bahay bakasyonan ay parang surreal, tulad ng pagpasok sa bibig ng isang bagyo. Maingat kong ginawa ang lahat. Ang karagatan ay walang katapusang nakalatag sa kanan ko. Ang ritmo ng mga alon ay isang malaking kaibahan sa unos na nagbubuo sa loob ko. Nang dumating ako, kakaiba rin ang pakiramdam ng bahay. Masyado itong tahimik, masyado itong perpekto, na parang nagpipigil ito ng hininga para sa mangyayari. Ipinark ko ang sasakyan, lumabas, at huminga ng malalim. Ang lugar na ito ay dating kanlungan para sa aming pamilya. Isang retreat na puno ng tawa ni Gracia at init ng pagsasama. Ngayon, pakiramdam nito ay isang yugto para sa pagbabayad. Isang larangan ng digmaan kung saan sa wakas ay sisirain ng katotohanan ang fasad na binuo ni Ramon. Sa loob, kumilos ako ng may layunin. Ang folder ng ebidensya na tinipon ni Elena ay mabigat sa aking mga kamay, hindi lamang sa bigat kundi sa kahulugan. Binuksan ko ito sa hapagkainan,
Inilatag ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang kasalanan na parang mga piraso ng puzzle, mga bank statement, email, at mga litrato niya kasama si Isabel. Ang bawat isa ay isang patalim na nakatuon sa puso ng kanyang mga kasinungalingan. Nagdala rin ako ng isang personal na bagay, isang bagay na mas sasakit kaysa sa anumang pananalapi o legal na ebidensya. Ito ay ang video montage ni Gracia. Ikonekta ko ang aking laptop sa telebisyon at sinimulan ito. Nag-pause sa unang frame, si Gracia, nagniningning sa harap ng kamera, ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Makikita ito ni Ramon at mararamdaman niya ang lalim ng nawala sa kanya. Hindi lang ang kanyang anak, kundi ang kanyang kaluluwa. Nang nasa lugar na ang lahat, umupo ako sa kitchen island at nagsalin ng isang basong tubig. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay habang hinahawakan ang baso. Ang kalakhan ng gagawin ko ay bumabalot sa akin na parang isang mabigat na balabal. Hindi lang ito tungkol sa paglalantad kay Ramon. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking kapangyarihan, ang aking dignidad at ang aking boses. Ang tunog ng mga gulong na dumadaan sa graba ng driveway ang pumutol sa aking pag-iisip. Nandito na siya. Pumasok si Ramon sa bahay na parang siya ang nagmamay-ari ng mundo, sanay at kumpiyansa ang kanyang ngiti. May dala siyang maliit na overnight bag at nakasuot ng kaswal na linen shirt, ang perpektong halimbawa ng isang lalaking nasa walang pag-aalalang bakasyon. "Hoy," sabi niya, mainit ang kanyang boses, na parang kami pa rin ang masayang mag-asawa noon. Pilit akong ngumiti, tinatakpan ng bagyo sa loob ko. "Hoy," sagot ko, matatag ang aking tono. "Salamat sa pagdating. Akala ko kailangan natin ng oras para mag-usap." Inilapag niya ang kanyang bag at lumapit sa akin, yumuko upang halikan ang aking pisngi. Bahagya kong iniikot ang aking mukha, hinayaan ang kanyang halik na awkward na tumama malapit sa aking sintido. Ito ay banayad, ngunit napansin niya. Isang kislap ng pagkalito ang sumalubong sa kanyang mukha, mabilis na napalitan ng kanyang karaniwang alindog. "Tama ka," sabi niya, humila ng upuan sa harap ko. "Marami tayong pinagdaanan. Natutuwa akong nakipag-ugnayan ka." Tumango ako, inilagay ang aking mga kamay sa mesa upang hindi manginig. "Marami akong pinag-iisipan," sabi ko, pinananatiling kalmado ang aking boses. "Tungkol sa atin, tungkol kay Gracia, tungkol sa lahat ng nangyari." Tumango si Ramon ng taimtim na parang may karapatan siyang makibahagi sa aking pighati. "Alam kong naging mahirap," sabi niya, ang kanyang tono ay puno ng sanay na empatiya. "Ngunit malalampasan natin ito ng magkasama. Pangako." Ang kanyang mga salita ay isang malupit na biro, ngunit hindi ako nag-alinlangan. Sa halip, kinuha ko ang unang piraso ng ebidensya, isang bank statement na nagpapakita ng isang serye ng mga withdrawal na nilagyan niya ng label na gastos sa negosyo. Ihinagis ko ito sa mesa patungo sa kanya, sadyang mabagal ang aking mga galaw. Tiningnan ni Ramon ang dokumento, kumunot ang kanyang noo. "Ano ito?" tanong niya, maingat na neutral ang kanyang boses. "Isang bagay lang na nakita ko habang sinusuri ang ating mga account," sabi ko, bahagyang ikiniling ang aking ulo na parang talagang nagtataka. "Napansin ko ang ilang discrepancy, baka maaari mo itong ipaliwanag sa akin." Kinuha niya ang statement, ang kanyang mga mata ay nag-iscan sa mga numero. Sa isang maikling sandali, nabigo ang kanyang kumpiyansang fasad. "Mga gastos lang ito sa trabaho," sabi niya, mahigpit ang kanyang boses. "Alam mo na, biyahe, meeting, hapunan ng client, dumadagdag yan." Lumapit ako, ang aking mga mata ay nakakandado sa kanya. "Hapunan ng client sa mga 5-star resort? Mga meeting na nagkakahalaga ng libu-libong piso, Ramon? Talaga bang inaasahan mong maniniwala ako dyan?" Binuksan niya ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Kinuha ko ang isa pang dokumento, isang resibo para sa isang marangyang suite sa isang beach resort na may petsa ng parehong linggo nang naospital si Gracia. Inilagay ko ito sa mesa, ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa pagitan namin. "Hayaan mong hulaan ko," sabi ko, yelo ang aking boses. "Isa pang hapunan ng client?" Sumikip ang panga ni Ramon,
Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa pinto na parang nagpaplano na siyang tumakas. Hindi ko alam kung ano ang sinusubukan mong ipahiwatig, sabi niya. Depensibo ang kanyang tono. Ngunit malinaw na galit ka, at sa tingin ko ay dapat nating pag-usapan ito mamaya. Tumawa ako, isang mapait na tunog na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bahay. Mamaya? Tulad ng kapag nasa susunod mong business trip ka? Hindi, Ramon. Pag-uusapan natin ito ngayon. Tumayo ako, itinulak ang aking upuan nang may sapat na lakas upang maging umalingaw-ngaw ito sa sahig. Naglakad ako papunta sa sala, kinuha ang remote at binuksan ang telebisyon. Nagliwanag ang screen sa nakangiting mukha ni Gracia, frozen sa unang frame ng video na inihanda ko. Napatigil si Ramon, nakapako ang kanyang mga mata sa screen. Ano ito? Tanong niya, halos pabulong ang kanyang boses. Pindot ko ang play. Nagsimulang umikot ang video. Nagpapakita ng mga clip ni Gracia na tumatawa, naglalaro at nagpapabuga ng mga kandila sa kanyang birthday cake. Ang kanyang boses ay pumuno sa silid, maliwanag at puno ng kagalakan. Isang malaking kaibahan sa mabigat na tensyon sa pagitan namin. Namuo ang luha sa aking mga mata, ngunit hindi ko hinayaang tumulo sila. Lumingon ako kay Ramon, nanginginig ang aking boses sa galit. Ito ang napalampas mo habang kasama mo siya. Ito ang itinapon mo para sa iyong makasariling hangarin. Hindi siya sumagot. Hindi niya kaya. Ang bigat ng video ng pagkawala ni Gracia ay masyadong mabigat para kahit siya ay itanggi. Ngunit hindi pa ako tapos. Kinuha ko ang huling piraso ng ebidensya, isang printed email mula kay Isabel na nagdedetalye ng kanilang mga plano na lumipat sa ibang bansa nang magkasama. Ibinagsak ko ito sa mesa sa harap niya. Aalis ka ba nang walang paalam? Tanong ko. Pumipiyok ang aking boses. O maglalaho ka na lang, iiwan akong mag-isa habang naglalaro ka ng pamilya kasama siya. Namutla ang mukha ni Ramon, naglaho ang kanyang kumpiyansa na parang usok. Sa unang pagkakataon, nakakita ako ng takot sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit walang lumabas na salita. Lumapit ako, mababa at matatag ang aking boses. Kinuha mo ang lahat sa akin, Ramon. Ang aking anak, ang aking tiwala, ang aking buhay. At ngayon, magbabayad ka para dito. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi, binasag lamang ng tunog ng tawa ni Gracia na naglalaro pa rin sa screen. Tiningnan ako ni Ramon, ang kanyang ekspresyon ay isang halo ng pagkakasala, galit at pagkataranta. Wala siyang ideya kung ano ang susunod na darating. Ang hangin sa pagitan namin ay naging mabigat. Isang nakasasamang halo ng tensyon at hindi nasasabing katotohanan. Nakaupo si Ramon ng naninigas. Maputla ang kanyang mukha habang lumulubog sa kanya ang bigat ng ebidensyang inilatag ko sa harap niya. Ang tawa ng aming anak ay umaalingaw-ngaw pa rin nang mahina mula sa telebisyon, isang malupit na paalala ng lahat ng kanyang tinalikuran. Ikinrus ko ang aking mga braso, hindi nagbabago ang aking tingin habang tinititigan ko siya. Magsalita ka, hiningi ko, mababa at matalas ang aking boses. Palagi kang may sinasabi, Ramon. Kaya ipaliwanag mo ito sa akin. Ipaliwanag mo kung paano mo naituwid ang pag-iwan sa iyong anak habang siya ay namamatay. Lumunok siya ng malalim, umalsa ang kanyang Adam's apple. Hindi ko siya iniwan, sabi niya sa wakas, nanginginig ang kanyang boses. Nagtatrabaho ako. Sinusubukan kong magbigay para sa atin. Magbigay para sa atin? Sagot ko, ang aking tono ay may lason. Iyan ba ang tawag mo sa pag-ubos ng ating mga account para tustusan ang iyong mga bakasyon at ang iyong kabit? Iyan ba ang tawag mo sa pag-iwan sa akin na mag-isa upang panoorin si Gracia na mamatay habang masyado kang abala sa pagpapahinga sa isang beach? Nagngingit-ngit siya sa mesa, ngunit hindi siya tumingin sa aking mga mata. Hindi ko alam na lalala ito ng ganito, bulong niya. Hindi ko alam na mamamatay siya. Tinapos ko para sa kanya. Pumiyok ang aking boses sa salita. Hindi mo alam dahil wala ka ron, Ramon. Wala kang pakialam na malaman. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin na parang isang kutsilyo sa pagitan namin. Sa isang sandali, mukha siyang makikipagtalo. Ngunit pagkatapos ay huminto ang kanyang mga balikat at nagpakawala siya ng isang mahaba
at nanginginig na hininga. Nagkamali ako, pag-amin niya, halos pabulong ang kanyang boses. Wala ako roon noong kailangan ako, ngunit hindi mo naiintindihan. Kailangan ko ng pagtakas, hindi ko kayang panoorin siyang magdusa. Tumawa ako ng mapait, umiling. Kailangan mo ng pagtakas? Sa tingin mo ba hindi ko kailangan? Sa tingin mo ba hindi ako umiiyak tuwing gabi, nagdarasal para sa isang himala habang abala ka sa pamumuhay ng iyong pantasya? Hindi mo kailangan ng pagtakas, Ramon. Kailangan mo ng dahilan. Sumikip ang kanyang panga, ngunit wala siyang sinabi. Lumapit ako, kinuha ang folder ng ebidensya at kinuha ang isang litrato niya at ni Isabel na nakangiti ng magkayakap sa isang yacht. Inihawak ko ito sa harap niya. Nanginginig ang aking mga kamay sa galit. Sulit ba siya? Hiningi ko. Sulit ba siyang mawala ang iyong anak, ang iyong pamilya, ang iyong kaluluwa? Napaigtad siya, na parang sinaktan ko siya. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa litrato at pagkatapos ay umalis. Hindi ganoon, sabi niya, desperado ang kanyang boses. Hindi ko nilayon na umabot sa ganito. Kailangan ko lang ng isang tao na hindi nalulunod sa kalungkutan sa lahat ng oras. Ang salita ay tumama sa akin na parang sampal sa mukha. Tinitigan ko siya, humahampas ang aking puso sa aking dibdib. Kalungkutan? Ulit ko, nanginginig ang aking boses. Sa tingin mo ba gusto kong malunod sa kalungkutan? Sa tingin mo ba pinili ko ito? Ikaw ang umalis, Ramon. Ikaw ang nag-iwan sa amin. Binuksan niya ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit pinutol ko siya. Ibinagsak ang folder sa mesa. Itigil mo na, sigaw ko. Wala akong pakialam sa iyong mga dahilan, dahil habang abala ka sa paglalaro ng pamilya kasama siya, ako ay abala sa pagtiyak na hindi ka makakalusot dito. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang unang kislap ng tunay na takot ay kumislap sa kanyang mukha. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Hindi matatag ang kanyang boses. Ngumiti ako ng malamig, kinuha ang isang tumpok ng mga dokumento mula sa aking bag. Ito, sabi ko, inihulog ang mga ito sa mesa sa harap niya, ay mga kopya ng bawat mapanlinlang na transaksyon na ginawa mo. Bawat pisong nilustay mo mula sa iyong kumpanya, bawat sentimong ninakaw mo mula sa amin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinuha niya ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nag-iskan sa mga pahina. Paano mo nakuha ito? Tanong niya. Halos pabulong ang kanyang boses. Mahalaga ba? Sagot ko, yelo ang aking tono. Ang mahalaga ay nasa mga awtoridad na rin sila. Ibinigay kita, Ramon. Malamang ay nagtatayo na sila ng kaso. Namutla ang kanyang mukha, bumilis ang kanyang paghinga. Hindi mo magagawa iyan, nauutal siya. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa akin? Mawawala ang lahat sa akin. Ibig mong sabihin, tulad ng pagkawala ng lahat sa akin? Sagot ko, tumataas ang aking boses. Tulad ng pagkawala ng lahat kay Gracia dahil masyado kang makasarili upang maging doon para sa kanya? Oo, Ramon. Alam ko kung ano ang mangyayari at wala akong pakialam. Tumayo siya bigla, nagpabalik-balik habang sinasabunutan ang kanyang buhok. Hindi mo naiintindihan, sabi niya, frantic ang kanyang boses. Kung lalabas ito, makukulong ako, masisira ang aking reputasyon. Mabuti, sabi ko lang, ikinrus ang aking mga braso. Karapat-dapat ka rito. Humarap siya sa akin, ang kanyang ekspresyon ay isang halo ng galit at kawalan ng pag-asa. Ginagawa mo lang ito para saktan ako, akusa niya. Hindi mo iniisip ang mga kahihinatnan. Lumapit ako, naglalagablab ang aking mga mata sa tindi ng damdamin. Ang mga kahihinatnan, ulit ko. Sa tingin mo ba hindi ako nag-iisip tungkol sa mga kahihinatnan, Ramon? Wala akong inisip kundi iyon. Bawat gabing walang tulog, bawat luhang ibinuhos ko, bawat sandaling ginugol ko sa pagpaplano nito, naisip ko ang mga kahihinatnan at handa akong harapin sila. Ikaw ba? Tinitigan niya ako, ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara habang nagpupumilit siyang makahanap ng sagot. Sa unang pagkakataon, mukha siyang talagang natalo. Ang bigat ng kanyang mga aksyon ay bumagsak sa kanya na parang tidal wave. Ngunit hindi pa ako tapos. Lumingon ako sa telebisyon, pinahinto ang video ni Gracia sa kanyang birthday. Tingnan mo siya, sabi ko, nanginginig ang aking boses. Tingnan mo ang napalampas mo. Tingnan mo ang itinapon mo.
Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay nakakandado sa screen. Huminto ang kanyang mga balikat at sa isang sandali, inakala kong nakakita ako ng luha na namumuo sa kanyang mga mata. "Patawad," sabi niya. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Patawad talaga. Umiling ako, mabigat ang aking puso sa galit at pighati. Huli na para sa patawad, Ramon. Ang patawad ay hindi magbabalik kay Gracia. Ang patawad ay hindi mag-aalis ng pinsalang idinulot mo. Nanahimik ang silid, ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng telebisyon. Bumagsak si Ramon sa isang upuan, ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga kamay, habang nakatayo ako sa harap niya, ikinrus ang aking mga braso. "Akala mo ay kaya mo akong traidorin kami, at umalis ng walang kalmot," sabi ko, matatag ang aking boses. "Ngunit ngayon, alam mo na ang totoo, hindi mo kaya, at hindi mo magagawa." Habang lumulubog sa kanya ang bigat ng aking mga salita, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, pakiramdam ko ay nabawi ko ang isang piraso ng aking sarili, isang piraso ng aking lakas. Marami siyang kinuha sa akin, ngunit hindi niya maaaring kunin ito. Hindi niya maaaring kunin ang aking kapangyarihan, ang aking boses, ang aking determinasyon. Pinatay ko ang telebisyon. Ang silid ay nalubog sa katahimikan. "Tapos na tayo rito," sabi ko, matatag ang aking boses. "Maaari ka nang umalis, ngunit huwag mong isipin kahit isang segundo na tapos na ito." Tumingin sa akin si Ramon, ang kanyang mga mata ay puno ng halo ng pagkakasala, takot, at iba pa. Isang bagay na hindi ko matukoy, ngunit wala akong pakialam. Hindi na ito tungkol sa kanya, ito ay tungkol sa akin. At nagsisimula pa lang ako. Hindi agad umalis si Ramon. Nakaupo siya ng nakahandusay sa upuan, nakatitig sa folder ng ebidensya na parang gusto niya itong mawala. Ang kanyang dating kumpiyansang kilos ay natunaw sa isang kaawa-awang pagpapakita ng pagkatalo at pagtanggi. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, ikinrus ang aking mga braso. Pinapanood ang mga alon na humahampas sa baybayin sa malayo. Sa loob ng matagal na panahon, kinontrol ni Ramon ang salaysay ng aming buhay. Ngayon, akin na ang kontrol na iyon. "Dapat ka nang umalis," sabi ko, pinutol ang mabigat na katahimikan. Malamig ang aking boses, hindi natitinag. Tumingin siya sa akin, walang laman ang kanyang mga mata. "Pakiusap, pag-usapan natin ito," pakiusap niya. "Maaayos natin ito, ayusin tayo." Lumingon ako sa kanya, hindi nagbabago ang aking ekspresyon. "Walang tayo, Ramon, matagal na, at ngayon wala nang maaayos dito." Tumayo siya, hinahawakan ang gilid ng mesa na parang iyon na lang ang nagpapatayo sa kanya. "Ano ang gagawin mo?" tanong niya, nanginginig ang kanyang boses. "Sisirain mo ako? Sisirain mo ang aking buhay?" Ikiling ko ang aking ulo. Isang ngiting walang kagalakan ang humila sa sulok ng aking bibig. "Hindi ko sinisira ang iyong buhay, Ramon. Ikaw ang gumawa niyan ng mag-isa. Sinasigurado ko lang na makikita ng lahat iyon." Binuksan niya ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit itinaas ko ang aking kamay upang pigilan siya. "Huwag na," sabi ko. "Umalis ka na lang." Doon tumalikod ako, hindi natitinag ang aking pasya. Hindi ko pinanood habang kinukuha niya ang kanyang mga gamit at umalis. Ang tunog ng pagsasara ng pinto sa likod niya ay sapat na. Tumayo ako sa tahimik na kasunod, hinahayaan ang tensyon na lumabas sa aking katawan. Ang unang labanan ay tapos na, ngunit nagsisimula pa lang ang digmaan. Kinabukasan ng umaga, nagsimula na ako. Minaliit ako ni Ramon sa loob ng maraming taon, tinatrato akong parang isang passive participant sa aming kasal, isang taong masyadong binulag ng pag-ibig o tungkulin upang hamunin siya. Ngunit wala siyang ideya kung ano ang kaya kong gawin kapag naitulak ako sa aking mga limitasyon. Ang unang hakbang ay tiyakin ang kanyang pagbagsak sa propesyon. Gumawa ako ng isang anonymous email sa board of directors sa kanyang kumpanya. Inilakip ang mga kopya ng mga dokumento ng pananalapi na natuklasan ni Elena. Ang email ay maikli at nagpapatunay ng kasalanan, nagdedetalye ng kanyang paglulustay ng pondo at mapanlinlang na mga aktibidad. Hindi ko lang ito ipinadala sa board.
Ipinadala ko ito sa mga pangunahing stakeholder, investor, at maging sa legal na team ng kumpanya. Wala nang paraan para makalusot pa si Ramon dito. Nang ihit ko ang send, isang pakiramdam ng kasiyahan ang bumalot sa akin. Binuo ni Ramon ang kanyang karera sa mga kasinungalingan. At ngayon, ang mga kasinungalingang iyon ay maglalaho sa kamanghamanghang paraan. Hindi nagtagal bago nagsimula ang fallout. Pagdating ng hapon, ang balita tungkol sa financial misconduct ni Ramon ay kumalat na parang wildfire sa loob ng kanyang kumpanya. Si Elena, na palaging masusi, ay pinapanatili akong updated sa kaguluhan na nagaganap sa likod ng saradong mga pinto. Nagsasagawa sila ng panloob na imbestigasyon, sabi niya sa akin sa telepono. Ilang oras na lang bago sila magdala ng law enforcement. Mabuti, sagot ko. Matatag ang aking tono. Hayaan mo sila. Samantala, sinigurado ko na hindi rin ligtas ang personal na buhay ni Ramon mula sa pagpuna. Ibinahagi ko ang mga litrato niya at ni Isabel sa isang maingat na inayos na listahan ng mga magkasamang kakilala, mga kaibigan, pamilya, kasamahan. Ang mga reaksyon ay agaran at masidhi. Ang mga mensahe ay bumaha sa aking telepono. Karamihan sa kanila ay nagpapahayag ng shock at galit. Ang mga taong dating humanga kay Ramon ay nakita na siya ngayon kung ano talaga siya, isang makasarili. Mapanlinlang na lalaki na nagtaksil hindi lamang sa kanyang asawa kundi maging sa alaala ng kanyang anak. Hindi na lang ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagtiyak na hindi na siya makakasakit pa ng sinuman sa paraang sinaktan niya ako. 2 araw pagkatapos, natanggap ko ang tawag na hinihintay ko. Isang seryosong boses sa kabilang dulo ng linya ang nagpakilala sa sarili bilang Detective Reynolds, bahagi ng task force na nag-iimbestiga sa mga financial crimes sa aming lungsod. Ipinaliwanag niya na nakatanggap sila ng kapani-paniwalang ebidensya ng paglulustay ng pondo ni Ramon at sumusulong na sila sa isang opisyal na imbestigasyon. Salamat sa pagdala nito sa aming atensyon, sabi niya. Makikipag-ugnayan kami kung kailangan namin ng karagdagang impormasyon. Ibinalik ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi sa takot, kundi sa isang pakiramdam ng pagbibigay katwiran. Sa loob ng maraming buwan, nakaramdam ako ng kawalan ng kapangyarihan, nakulong sa isang web ng pighati at pagtataksil. Ngayon, ako ang may hawak ng mga sinulid, at si Ramon ang nahuli sa bitag. Ang araw na inaresto si Ramon ay parehong surreal at kakaibang nagbibigay kasiyahan. Pinanood ko mula sa bintana habang lumalapit sa kanya ang 2 pulis na nakasibil sa labas ng kanyang opisina. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kalmado, ngunit ang tanawin niya na kinakabitan ng posas at inilalabas sa isang sasakyan ng pulis ay isang sandali na hindi ko malilimutan. Ang aking telepono ay patuloy na nagbibuzz. Pagkatapos lumabas ang balita. Ang mga kaibigan at kakilala ay nagbahagi ng mga artikulo at social media post. Ang kanilang mga mensahe ay isang halo ng pagdududa at morbid fascination. Ang pangalan ni Ramon ay nakadikit sa mga headline. Prominenteng executive inaresto dahil sa paglulustay ng pondo. Dobleng buhay ng businessman inilantad sa nakagugulat na iskandalo. Hindi ako tumugon sa anumang mensahe. Sa halip, umupo ako sa aking sala, humihigop ng tsaa at nag-i-scroll sa coverage. Ang mga litrato na kasama ng mga artikulo ay hindi kaaya-aya. Si Ramon na inilabas na nakaposas, maputla at namutla ang kanyang mukha. Ito ay isang poetic justice. Pagkalipas ng 1 linggo, tinawagan ako ni Ramon mula sa kulungan. Tinitigan ko ang telepono habang nagriring, ang kanyang pangalan ay kumikislap sa screen. Sa isang sandali, naisip kong sagutin, para lang marinig ang kawalan ng pag-asa sa kanyang boses. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang tawa ni Gracia, ang mga gabing ginugol ko ng mag-isa sa ospital, ang malamig na kawalan ng laman ng kanyang libing. Hinayaan ko ang tawag na mapunta sa voicemail. Tumawag ulit siya kinabukasan at sa susunod na araw, bawat oras ay binaliwala ko siya. Hindi ko kailangang marinig ang kanyang mga dahilan o ang kanyang mga pakiusap. Binigyan ko siya ng sapat na pagkakataon, sapat na pagpapatawad. Ngayon, turno na niya upang harapin ang mga kahihinatnan.
Nagpatuloy ang media storm at pinanood ko ang lahat habang nagaganap ito mula sa kaligtasan ng aking tahanan. Nagkampo ang mga reporter sa labas ng dating opisina ni Ramon, sabik sa mga pahayag mula sa kanyang mga kasamahan. Naghaka-haka ang mga tabloid tungkol sa kanyang relasyon kay Isabel, pinipinta siya bilang isang gold-digging accomplice. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam ako ng kontrol sa aking buhay. Sinubukan ni Ramon na kunin ang lahat sa akin, ngunit minaliit niya ang aking lakas, ang aking katatagan. Hindi lang ako nabubuhay, umuunlad ako. Habang lumilipas ang mga linggo, nagsimula akong magtayo muli. Ibinenta ko ang bahay bakasyonan, ang lugar na dating simbolo ng aming pamilya, ngunit naging marumi dahil sa pagtataksil ni Ramon. Ibinigay ko ang mga proceeds sa isang charity na sumusuporta sa mga bata na may malalang sakit, isang pagpupugay sa alaala ni Gracia. Bawat desisyon na ginawa ko, bawat hakbang na ginawa ko, ay isang paalala na ako ay higit pa sa sakit na idinulot ni Ramon sa akin. Ako ay isang ina, isang nakaligtas, isang babae na nakabawi ng kanyang kapangyarihan. At si Ramon, isa lang siyang lalaki na nawala ng lahat. Ang katahimikan sa aking bahay ay iba na ngayon. Hindi na ito ang nakasasamang katahimikan na sumalanta sa akin pagkatapos ng pagkamatay ni Gracia, o ang mabigat na tahimik na iniwan ng pagtataksil ni Ramon. Ang katahimikan na ito ay mas magaan, halos mapayapa, na parang sa wakas ay nakahinga na ulit ang bahay. Wala na si Ramon, ang kanyang buhay ay nasa guho, at sinigurado kong hindi na siya makakapagmaniobra o makakasakit pa ng sinuman. Ang mga headline tungkol sa kanyang paglilitis ay nagsimulang maglaho, napalitan ng mas sariwang mga iskandalo at mabilis na news cycles. Ngunit para sa akin, ang mga alingaw-ngaw ng kanyang pagbagsak ay nanatili, nakakabit tulad ng amoy ng ulan pagkatapos ng bagyo. Umupo ako sa couch, nakatitig sa kumikislap na apoy sa fireplace. Ang init ay dapat na nakakapagpaalala, ngunit isang kakaibang kawalan ng laman ang nanatili sa aking dibdib. Ginawa ko ang kailangan kong gawin, ang alam kong tama. Karapat-dapat si Ramon sa bawat kahihinatnan, bawat onsa ng pampublikong kahihiyan at legal na pagbabayad na hinarap niya. Gayunpaman, hindi ko maaaring balewalain ang mahinang sakit na bumubulong sa likod ng aking isip. Hindi ito pagsisisi, hindi ko pinagsisisihan ang paglalantad sa kanya, ang pagwasak sa imperyo ng mga kasinungalingan na itinayo niya sa pundasyon ng aming sirang pamilya. Iba ito, isang tahimik na pagkaunawa na ang paghihiganti, gaano man ito kinakailangan, ay hindi makakapag-ayos ng lahat. Hindi nito maibabalik si Gracia o maaalis ang mga peklat na iniwan ni Ramon sa aking puso. Naihatid na ang hustisya, ngunit ang hustisya ay hindi katulad ng paghilom. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga, hinaplos ang gilid ng coffee table. Isang framed photo ni Gracia ang nakaupo doon, nagniningning ang kanyang ngiti tulad ng dati. Kinuha ko ito, sinundan ang kurba ng kanyang pisngi gamit ang aking hinlalaki. Sana ay pinagmamalaki mo ako. Bulong ko, halos hindi marinig ang aking boses. Sa sandaling iyon, gumawa ako ng isang desisyon. Panahon na upang magpatuloy, hindi lang para sa akin, kundi para kay Gracia. Siya ang aking liwanag, ang aking dahilan upang labanan ang bawat bagyo. Hindi ko maaaring hayaan na ang kanyang alaala ay nakatali sa sakit na idinulot ni Ramon. Kailangan kong lumikha ng isang bagay na maganda mula sa mga abo ng aming nakaraan. Ang susunod na ilang linggo ay naging isang whirlwind ng pagbabago. Nagsimula ako sa pag-impake ng bahay ng pamilya, binobox ang mga alaala na nagdadala ng parehong kagalakan at kalungkutan. Hindi ito madaling proseso. Bawat silid ay may mga piraso ng isang buhay na hindi na umiiral. Ang tawa na dating pumuno sa sala, ang mahinang amoy ng paboritong lavender shampoo ni Gracia sa banyo, ang maliliit na bakas ng kamay na iniwan niya sa mga bintana. Ngunit sa kabila ng sakit, nakaramdam din ako ng paglaya. Ang bawat kahon na sinilyuhan ko ay isang hakbang na palapit sa pagbawi ng aking buhay.
sa pag-alis ng bigat ng isang bahay na naging mas katulad ng isang bilangguan kaysa sa isang kanlungan. Nakipag-ugnayan ako sa isang realtor, inilista ang bahay para ibenta. Nang ilagay ang karatula ng for sale sa harap ng bakuran, nakaramdam ako ng kakaibang halo ng mga emosyon. Kalungkutan para sa iniiwan ko, ngunit pag-asa din para sa kung ano ang nasa hinaharap. Ang paglipat sa isang mas maliit, mas tahimik na apartment ay nagdala ng sarili nitong mga hamon, ngunit nag-alok din ito ng isang bagong simula. Ang espasyo ay katamtaman ngunit mainit, na may sikat ng araw na dumadaan sa mga bintana at isang cozy nook sa tabi ng bay window kung saan maaari akong umupo na may tasa ng tsaa at magbasa. Pakiramdam ko ay akin ito, libre mula sa anino ni Ramon, libre mula sa mga multo ng aming nakaraan. Nagsimula akong muling makipag-ugnayan sa mga kaibigan na hindi ko nakausap sa loob ng maraming buwan, maging mga taon. Ang pighati at pagtataksil ay naghiwalay sa akin, ngunit ngayon nakakita ako ng kaaliwan sa kanilang kumpanya. Nagbahagi kami ng hapunan, tawa at mga kwento na nagpaalala sa akin ng mundo sa labas ng aking sakit. Dahan-dahan, nagsimula akong muling tuklasin ang mga piraso ng aking sarili na nalibing sa ilalim ng bigat ng pagkawala. Itinuon ko rin ang sarili ko sa mga bagong hinahabol, mga bagay na gusto ko palaging gawin ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon. Nag-enroll ako sa isang klase sa fotografiya, natutunan kung paano kunan ang kagandahan ng mga mabilis na sandali. Nagboluntaryo ako sa isang lokal na ospital ng mga bata, nagbabasa ng mga kwento sa mga bata at nakikita ang kanilang mga mukha na nagliliwanag sa pagtataka. Ang maliliit na tagumpay na ito ay naramdaman na parang mga unang hakbang patungo sa paghilom, tulad ng pagtatanim ng mga buto sa isang hardin na matagal ng tigang. Isang hapon, habang nakaupo ako sa tabi ng bay window kasama ang litrato ni Gracia sa aking mga kamay, isang ideya ang nagsimulang mabuo. Gusto kong parangalan ang kanyang alaala sa isang paraan na magdadala ng liwanag sa iba, tulad ng pagdadala niya ng liwanag sa aking buhay. Doon ipinanganak ang pundasyon ni Gracia. Nagsimula ako sa maliit, nakikipag-ugnayan sa mga pinuno ng komunidad at mga organisasyon para sa suporta. Simple ang misyon ng foundation, magbigay ng mga mapagkukunan at suporta para sa mga pamilya na may mga bata na nahaharap sa malalang sakit. Ito ay isang layunin na malapit sa aking puso, isa na nagpapahintulot sa akin na ilipat ang aking pighati sa isang bagay na makabuluhan. Ang unang event na inorganisa namin ay isang charity walk at napuno ako ng damdamin sa tugon. Ang mga kaibigan, kapitbahay at maging ang mga estranghero ay nagsama-sama, ang kanilang mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa isang pinagsamang layunin. Habang nakatayo ako sa panimulang linya, nakatingin sa karagatan ng mga mukha, nakaramdam ako ng labis na pasasalamat. Ang alaala ni Gracia ay buhay sa bawat hakbang na ginawa nila, sa bawat pisong nalikom upang tulungan ang mga pamilyang nangangailangan. Ang foundation ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam ng layunin na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Pinaalalahanan ako nito na ang pag-ibig ay maaaring magtiis, kahit sa harap ng hindi maisip na pagkawala. Ang espiritu ni Gracia ay nabuhay, hindi lamang sa aking puso kundi sa buhay ng mga pamilya na tinulungan namin. Sa kabila ng pag-unlad na ginawa ko, mayroon pa ring mga sandali kung kailan lumilitaw ang nakaraan ng hindi inaanyayahan. Sa gabi, kapag tahimik ang mundo at lumalaki ang mga anino, nakikita ko ang sarili ko na nag-iisip tungkol kay Ramon, hindi nang may pagmamahal o pagsisisi, kundi nang may nananatiling pag-uusisa. Nakaramdam ba siya ng pagsisisi sa kanyang ginawa? Naiisip ba niya si Gracia ang buhay na napakawalang ingat niyang itinapon? Hinding-hindi ko malalaman. At marahil iyon ang pinakamabuti. Ang kabanata ni Ramon sa aking buhay ay sarado na, selyado ng mga pagpipilian na ginawa niya. Ang aking kwento ay akin nang isulat ngayon, at hindi ko hahayaang tukuyin ito ng kanyang mga pagkakamali. Isang gabi, habang nakaupo ako sa couch, binabalik-balikan ang isang lumang photo album. Nakita ko ang isang litrato namin ni Gracia sa beach. Nagtatayo siya ng sandcastle, nakasimangot ang kanyang mukha sa pagtutuon,
Habang ako ay nakaluhod sa tabi niya, tumatawa. Ngumiti ako, isang mapait na sakit ang namumuo sa aking dibdib. Ang mga alaala ay hindi na parang mga patalim. Pakiramdam nila ay mga regalo, mga paalala ng pag-ibig na pinagsaluhan namin. Miss nakita araw-araw, bulong ko. Malambot ang aking boses, ngunit magiging ayos ako, pangako. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naniwala ako rito. Ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan, at dahan-dahan, ang buhay ay nagsimulang magkaroon ng bagong ritmo. Ang sakit ay hindi nawala, hindi talaga ito mawawala, ngunit naging bahagi ito ng akin, isang tahimik na paalala kung saan ako nagmula at kung gaano na ako kalayo. Ang pundasyon ni Gracia ay patuloy na lumago, umaantig sa mas maraming buhay kaysa sa inakala ko. Bawat tagumpay, bawat pamilya na tinulungan namin ay parang isang maliit na tagumpay para sa pamana ni Gracia. Habang nakatayo ako sa entablado sa aming ikalawang taunang fundraiser, nakatingin sa pulutong ng mga taga-suporta, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Ang pangalan ni Ramon ay isang malayong alaala, ang kanyang presensya ay nabura mula sa buhay na muli kong itinayo. Ito na ang aking kwento ngayon. Isang kwento ng katatagan, ng pag-ibig, ng paghahanap ng liwanag sa pinakamadilim na lugar. At habang nagsasalita ako sa microphone, matatag at malakas ang aking boses, alam kong kasama ko si Gracia, ang kanyang liwanag ay gumagabay sa akin pasulong. Ang sobre ay nakaupo sa aking kitchen table. Isang simpleng piraso ng papel na nagdala ng bigat ng lahat ng akala ko ay naiwan ko na. Ang aking pangalan ay nakasulat sa harap sa pamilyar na sulat kamay ni Ramon, nanginginig ngunit hindi mapagkakamalan. Dumating ito kaninang umaga, ipinasa mula sa lumang address. Sa loob ng maraming oras, binaliwala ko ito, iniwan itong hindi binuksan habang nagpapatuloy ako sa aking araw. Ngunit ngayon, habang tumitigil ang bahay sa katahimikan ng gabi, nakita ko ang sarili ko na nakatitig dito, hindi makatingin palayo. Hindi ko gustong basahin ito. Anuman ang sasabihin ni Ramon, hindi nito maaalis ang sakit na idinulot niya o ang mga pagpipilian na ginawa niya. Ngunit may isang bagay tungkol sa liham na nakaramdam ng iba, mas mabigat. Hindi lang ito isang pagtatangka na bigyang katwiran ng sarili. Naramdaman ko iyon bago pa man sirain ang selyo. Sa wakas, nang nanginginig ang mga daliri, kinuha ko ito at binuksan. Ang papel sa loob ay may gusot. Ang mga salita ay nakasulat sa isang nagmamadali at hindi pantay na sulat. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magbasa. Mahal, hindi ko alam kung babasahin mo ito. Isang bahagi ng akin ang umaasa na hindi dahil hindi ako karapat-dapat na pakinggan ang aking mga salita ng ikaw. Ngunit kung binabasa mo ito, kailangan mong malaman. Humihingi ako ng tawad para sa lahat. Ginugol ko ang bawat araw dito sa pag-iisip tungkol kay Gracia, tungkol sa iyo, tungkol sa ginawa ko sa inyong dalawa. Walang mga dahilan para sa aking mga aksyon, walang mga salita na makakapag-alis ng sakit na idinulot ko. Alam ko iyan ngayon, ngunit may isang bagay akong dala sa loob ng napakatagal na panahon. Isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo, kahit na hindi nito mababago ang anuman. Nang gabing namatay si Gracia, nasa eroplano ako. Malamang na naaalala mo, isa sa tinatawag kong business trip. Ngunit ang hindi mo alam ay hindi lang ako tumatakas sa aking mga responsibilidad. Tumatakas ako sa katotohanan. Bago ako umalis, nagkaroon ako ng usapan sa kanyang doktor. Sinabi niya sa akin na lumalala ang kalagayan ni Gracia, na maliit ang tsansa niya na mabuhay. Hindi ko ito kinaya. Hindi ko kinaya ang pag-iisip na mawawala siya, ang panonood sa kanya na magdusa, ang pagkabigo sa kanya bilang isang ama. Kaya tumakbo ako. Sumakay ako sa eroplanong iyon at iniwan kang harapin ang lahat ng mag-isa. Ngunit may iba pa. Nalaman ko ilang linggo pagkatapos, huli na ang lahat, na mayroong experimental treatment na magagamit. Hindi ito garantiya, ngunit maaari sana itong maging isang tsansa. Hindi ko sinabi sa iyo dahil ayaw kong magbigay ng maling pag-asa. Ngunit ngayon, napagtanto ko ang totoo. Hindi ko sinabi sa iyo dahil natatakot ako. Natatakot sa pag-asa.
natatakot na mawala siya kahit pagkatapos subukan ang lahat. Nabigo ako kay Gracia, nabigo ako sa iyo, at mamumuhay ako kasama niyan sa buong buhay ko. Hindi ako umaasa ng pagpapatawad, hindi rin ako umaasa ng sagot. Ngunit kailangan kong sabihin ito sa iyo, kailangan mong malaman ang katotohanan. Iyo, Ramon. Ang liham ay nadulas mula sa aking mga kamay at lumipad sa mesa. Sa isang sandali, hindi ako makahinga. Sumikip ang aking dibdib, humahampas ang aking puso sa aking mga tainga. Lumabo ang mga salita sa pahina habang napuno ng luha ang aking mga mata. Tumulo bago ko pa mapigilan. Isang experimental treatment? Isang tsansa, gaano man kaliit, na sana ay nabuhay si Gracia? At itinago ito ni Ramon mula sa akin? Pakiramdam ko ay hinila ang lupa mula sa ilalim ko. Ang aking pighati para kay Gracia, na akala ko ay natutunan ko ng mabuhay kasama, ay muling bumalik ng matindi. Sa buong panahong ito, naniwala akong ginawa ko ang lahat ng kaya ko para sa kanya, na lumaban ako sa lahat ng mayroon ako. Ngunit ngayon, hindi na ako sigurado. Sa loob ng maraming oras, umupo ako ng tahimik. Ang liham ay isang patuloy na presensya sa mesa sa harap ko. Ang aking mga emosyon ay isang gusot, galit, kalungkutan, pagkakasala, maging awa. Ang mga salita ni Ramon ay muling nagbukas ng mga sugat na akala ko ay gumaling na. Pinilit akong harapin ang mga tanong na ayaw kong itanong. Nabigo ba ako kay Gracia? Kaya ko ba sanang gumawa ng higit pa kung alam ko ang tungkol sa paggamot? At paano si Ramon? Nagbago ba ang kanyang pag-amin sa anumang bagay tungkol sa lalaking naging siya? Gusto ko siyang kamuhian. Gusto kong itapon ang liham sa apoy at hayaan itong masunog kasama ng bawat alaala niya. Ngunit gaano man ako kagusto, hindi ko magawa. Ang kanyang mga salita, ang kanyang pagkakasala, totoo ang mga ito. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Ramon hindi bilang ang villain na pininta ko sa kanya, kundi bilang isang malalim na may depekto, sirang lalaki na gumawa ng kahila-hilakbot na mga pagpipilian dahil sa takot at kahinaan. Ang pagkaunawang iyon ay hindi nagbigay katwiran sa kanya. Hindi nito inalis ang sakit na idinulot niya o ang mga buhay na sinira niya. Ngunit ginawa niya siyang tao. At iyon ang nagpakomplika sa aking mga damdamin. Kinabukasan ng umaga, naglakad ako, umaasa na ang preskong hangin at ang tunog ng huni ng mga ibon ay makakatulong na linisin ang aking isip. Sariwa pa rin ang liham sa aking mga iniisip. Ang mga salita nito ay umaalingaw-ngaw sa bawat hakbang na ginawa ko. Nang bumalik ako sa bahay, gumawa ako ng isang desisyon. Hindi ako sasagot. Walang anumang masasabi ako na makapagbabalik kay Gracia o makapagpapabago sa nakaraan. Ngunit hindi ko rin balewalain ang liham. Kailangan kong harapin ito. Harapin ang katotohanan na taglay nito. Kahit na nangangahulugan ito ng muling pagbubukas ng mga lumang sugat. Nang gabing iyon, umupo ako kasama ang aking journal, ang sinimulan ko pagkatapos ng pagkamatay ni Gracia, ngunit iniwan sa kaguluhan ng pagbagsak ni Ramon. Isinulat ko ang lahat ng nararamdaman ko, bawat pag-iisip at alaala na ginising ng liham. Sumulat ako tungkol kay Gracia, tungkol sa kanyang tawa at kanyang lakas, tungkol sa pag-ibig na pumuno sa aming buhay, kahit sa pinakamadilim na sandali. At sumulat ako tungkol kay Ramon. Sumulat ako tungkol sa kanyang pagtataksil, sa kanyang kahinaan at sa sakit na idinulot niya. Ngunit sumulat din ako tungkol sa kanyang pag-amin, tungkol sa bigat ng kanyang pagkakasala at sa pagkatao na inihayag nito. Pagkatapos kong matapos, ang mga pahina ay napuno ng hilaw, walang filter na mga emosyon. Isinara ko ang journal at sumandal, nakaramdam ng isang kakaibang paglaya. Sa unang pagkakataon, hindi ko na hinahawakan ang lahat sa loob. Pinapalabas ko ito, hinahayaan itong umalis. Sa mga sumunod na linggo, patuloy akong nag-isip tungkol sa liham at kung ano ang ibig sabihin nito para sa aking paglalakbay pasulong. Hindi ko pinatawad si Ramon, hindi ng buo, ngunit hindi ko rin hinayaan na tukuyin ako ng kanyang mga aksyon. Ang mga pagpipilian na ginawa niya ay ang kanyang pasanin, hindi akin. Sa halip, nagpokus ako kay Gracia,
sa liwanag na dinala niya sa aking buhay at sa pag-ibig na hinding-hindi maglalaho. Itinuon ko ang aking enerhiya sa pundasyon ni Gracia, sinisigurado na ang ibang mga pamilya ay magkakaroon ng mga mapagkukunan at suporta na kailangan nila upang ipaglaban ang kanilang mga anak. At dahan-dahan, nagsimula akong gumaling, hindi lang mula sa pagtataksil ni Ramon, kundi mula sa nananatiling pagkakasala at pighati na nagpabigat sa akin sa loob ng napakatagal na panahon. Ang nakaraan ay palaging magiging bahagi ko, ngunit hindi na nito kinokontrol ako. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tabi ng bay window na may tasa ng tsaa, tumingin ako sa setting sun at nakaramdam ng kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang litrato ni Gracia ay nakaupo sa mesa sa tabi ko. Ang kanyang ngiti ay isang patuloy na paalala ng pag-ibig na nagdala sa akin sa bagyo. Sana ay pinagmamalaki mo ako, bulong ko, malambot ang aking boses. At sa unang pagkakataon, naniwala akong pinagmamalaki niya ako. Ang desisyon na bisitahin si Ramon ay hindi madali. Sa loob ng maraming linggo pagkatapos basahin ang liham, nakipagbuno ako kung kinakailangan ba na makita siya ng harapan. Isang bahagi ng akin ang nakaramdam na nagpatuloy na ako, na ang paghaharap sa kanya ay maaaring mag-ahon ng sakit na napakahirap kong ibaon. Ngunit ang isa pang bahagi ko, ang bahagi na nagdala ng tawa ni Gracia at pagtataksil ni Ramon sa pantay na sukat, ay kailangang marinig ang kanyang paliwanag. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Ang closure ay hindi isang bagay na darating na nakatali ng maayos gamit ang isang laso. Alam ko iyan, ngunit ang pagbisita na ito ay naramdaman na parang ang huling sinulid na kailangan kong putulin bago ko tuluyang maiwan ang nakaraan. Ang pagmamaneho patungo sa bilangguan ay mahaba at tahimik. Ang ugong ng makina ang tanging tunog na kasama ng aking mga iniisip. Ang tanawin ay lumabo sa mga kulay abo. Ang kalangitan sa taglamig ay mabigat sa mga ulap. Nang makarating ako sa pasilidad, ang aking mga ugat ay parang isang mahigpit na nakabalumbong na spring. Ipinark ko ang sasakyan at umupo ng sandali, mahigpit na hinahawakan ng manibela habang nagtitipon ako ng aking kalmado. Sa loob, ang hangin ay sterile at malamig. Ang matalim na kalansing ng mga pintuan ng metal at ang alingawngaw ng mga yapak sa mga tiled hallway ay nakakabahala, isang malinaw na paalala kung saan napunta si Ramon. Dinala ako ng guard sa isang maliit na silid ng pagbisita na may mesa at 2 upuan na pinaghihiwalay ng isang makapal na pane ng salamin. Isang telepono ang nakabitin sa magkabilang gilid ng hadlang, ang tanging paraan ng komunikasyon. Umupo ako at naghintay. Ilang minuto pagkatapos, dinala si Ramon, pinalibutan ng 2 guard. Nagulat ako sa kanyang hitsura. Ang lalaking kilala ko noon bilang kumpiyansa, makintab at may kumpiyansa sa sarili ay mukhang mahina at walang laman ngayon. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang buhok ay may guhit ng kulay abo, at ang kanyang mga mata ay nagdala ng isang pagod na hindi ko pa nakita noon. Naglakad siya patungo sa kanyang upuan. Mahina ang kalansing ng kanyang posas habang umuupo siya. Sa isang sandali, tinitigan lang namin ang isa't isa sa salamin. Kinuha ko muna ang telepono, ang malamig na plastik ay dumidiin sa aking tainga. Nag-alinlangan si Ramon, pagkatapos ay kinuha ang kanyang receiver. "Mukha kang maayos," sabi niya ng awkward. Ang kanyang boses ay mas magaspang kaysa sa naaalala ko. Hindi ko sinagot ang kanyang sinabi. "Bakit ka sumulat sa akin?" Tanong ko, dumiretso sa punto. Nagpikit siya, nagulat sa aking pagiging direkta. "Kikailangan ko," nauutal siya. "Matagal ko nang dala ang sikretong iyon at hindi ko na ito kayang itago sa sarili ko. Karapat-dapat kang malaman ang katotohanan." "Ang katotohanan?" Ulit ko, matalas ang aking boses. "Ibig mong sabihin, ang katotohanan tungkol sa kung paano ka tumakas kay Gracia noong kailangan kanya ng husto? O ang katotohanan tungkol sa kung paano mo itinago ang posibilidad ng paggamot mula sa akin dahil masyado kang natatakot?" Napangiti si Ramon, ang mga salita ay tumama sa kanya na parang pisikal na suntok.
Alam kong nabigo ako sa kanya. Sabi niya, pumipiyok ang kanyang boses. Nabigo ako sa inyong dalawa. Walang araw na lumipas na hindi ko ito pinagsisisihan. Ang pagsisisi ay hindi nagbabago ng anuman. Sagot ko, ang aking galit ay kumukulo sa ilalim ng ibabaw. Hindi nito siya maibabalik. Hindi nito maaalis ang mga pagpipilian na ginawa mo. Kaya bakit? Bakit ka umamin pagkatapos ng lahat ng panahong ito? Hinigpitan niya ang kanyang mga kamay sa receiver, namuti ang kanyang mga buko. Dahil hindi ko na ito kayang dalhin, pag-amin niya. Tuwing gabi, nakikita ko siya sa aking mga panaginip, ang kanyang ngiti, ang kanyang tawa, at pagkatapos ay ang tingin sa iyong mukha nang nalaman mo na wala ako. Sinusundan ako nito, pangalan ng tagapagsalaysay. Ito ang aking parusa, at karapat-dapat ako rito. Pinag-aralan ko siya sa salamin, naghahanap ng anumang tanda ng manipulasyon, anumang bakas ng lalaking dating nagsinungaling ng napakadali. Ngunit ang nakita ko lang ay isang sirang balat, isang taong nadurog sa ilalim ng bigat ng sarili niyang pagkakasala. At sa unang pagkakataon, napagtanto kong hindi na ako galit. Hindi rin ako malungkot, wala lang akong naramdaman. Pumunta ako rito dahil kailangan kong marinig ito mula sa iyo, sabi ko sa wakas. Kailangan kong malaman kung talagang naiintindihan mo ang pinsalang idinulot mo. At ngayon, alam ko na. Tumingin siya, ang kanyang mga mata ay nakatagpo ng akin nang may halo ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Ibig bang sabihin nito ay pinapatawad mo ako? Ang tanong ay nakabitin sa hangin, mabigat at hindi nalulutas. Naisip ko si Gracia tungkol sa pag-ibig na dinala niya sa aming buhay at tungkol sa sakit na idinulot ni Ramon. Ang pagpapatawad ay isang simpleng salita, ngunit nagdala ito ng napakaraming bigat. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita, sabi ko ng tapat. Ngunit maaari ko na itong bitawan. Maaari akong magpatuloy, at iyon ay sapat na para sa akin. Tumigil ang kanyang mga balikat na parang ang mga salita ay nagpagaan at nagpabigo sa kanya. Naiintindihan ko, sabi niya ng tahimik, at humihingi ako ng tawad para sa lahat. Tumango ako, isang maliit, halos hindi napapansin na kilos. Paalam, Ramon. Tumayo ako, inilagay ang receiver pabalik sa kanyang lalagyan. Pinanood ako ni Ramon sa salamin, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon habang tumalikod ako at naglakad palayo. Hindi ako lumingon. Ang pagmamaneho pa uwi ay naramdaman na mas magaan, na parang ang isang bigat na hindi ko man lang napagtanto na dala ko ay inalis. Ang mga kulay abong kalangitan ay mukhang mas maliwanag, ang daan sa hinaharap ay mas malinaw. Ang pag-amin ni Ramon ay hindi nagbago ng nakaraan, ngunit nagbigay ito sa akin ng kalinawan na kailangan ko upang lumampas dito. Nang gabing iyon, umupo ako sa tabi ng bay window na may journal sa aking kandungan. Isinulat ang lahat ng naranasan ko sa bilangguan, ang galit, ang kalungkutan, ang kakaibang pakiramdam ng closure. Lahat ng iyon ay tumulo sa pahina, hilaw at walang filter. Nang matapos ako, isinara ko ang journal at inilagay ito sa mesa sa tabi ng litrato ni Gracia. Ginawa ko, bulong ko, nakatingin sa kanyang nakangiting mukha. Sa wakas, pinakawalan ko na siya. Tahimik ang silid, ligtas para sa mahinang ugong ng heater. Ngunit sa katahimikan na iyon, naramdaman ko ang presensya ni Gracia, ang kanyang init ay pumuno sa espasyo sa paligid ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng tunay na kalayaan. Kinabukasan ng umaga, nagising ako na may pakiramdam ng kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang mga alaala ng pagtataksil ni Ramon at pagkawala ni Gracia ay nandoon pa rin, ngunit hindi na sila kumonsumo sa akin. Bahagi sila ng aking kwento, oo, ngunit hindi nila ito tinukoy. Nagsalin ako ng isang tasa ng kape at umupo sa tabi ng bintana. Pinapanood ang sikat ng araw na sumasayaw sa sahig. Ang mundo ay naramdaman na bago, puno ng mga posibilidad na hindi ko naglakas loob na pangarapin noon. Hindi ko alam kung ano ang hawak ng hinaharap, ngunit alam ko ang isang bagay ng sigurado. Handa akong harapin ito, isang hakbang sa bawat pagkakataon.